Hey mga mi, nung Monday pa nga pala tong video na to, tinihika nga ako ng mga araw na yun. Isang linggo nga rin pala ako nagkasakit at talagang inatake ako ng asthma ko. Ilang araw na nga rin pala akong inuubo hanggang sa mawalan ako ng boses. Sa ngayon nga hindi pa bumabalik yung boses ko at meron pang konting paos. Hindi ko nga rin pala alam kung bakit ako nagkasakit pero simula nung naging nanay na ako, medyo nanghina na yung katawan ko. Naging sobrang lamigin na ako at talagang madalas na akong inaatake ng asthma ko. Dito nga pala mapapansin nyo na nakaupo ako habang natutulog. At nung kinaumagahan naman nilabas ng mister ko yung bunso ko habang nagsasampay siya. Yung mister ko nga rin muna ang nag-aasikaso sa amin habang may sakit ako. Hindi ko nga rin muna siya pinapasok at talagang hindi ko kaya kumilos. Habang busy nga rin pala sila dyan, ako naman dito nagpapainit. Sobrang sakit pa nga rin ng ulo ko ng mga oras na to at talagang pinilit lang niya ako magpainit. At nung kinahaponan naman at medyo umayos-ayos yung pakiramdam ko ay bumili naman kami ng ulam. Isinama na nga rin pala namin yung dalawang bata at walang mag-aalaga. Nagkukulitan pa nga sila dito habang naglalakad kami. Sa labas na nga rin pala kami ng malengke at naghahanap kami ng medyo maganda-gandang manok. Ang lulutuin nga rin pala ng mister ko nung mga araw na yun ay adobong manok. Ang balak kasi niya, dadamihan na niya para meron na rin siyang pambaon. At ang iniisip nga niya, yung hindi mabilis mapanis kasi tanghali pa niya kakainin. Fast forward na nga natin, nung nakabili na nga kami ng ulam ay umuwi na rin kami at nag-prepare na rin yung asawa ko para makapagluto. Nagbalat nga lang din pala siya dyan ng sibuyas, bawang, luya at patatas. Hiniwa-hiwa na nga rin pala niya dyan yung patatas para isasalang na lang. Dito nga nagpapainit na siya ng lutuan para malagyan na niya ng mantika. At nung uminit na nga yung mantika, inilagay na niya yung luya. Sinunod na nga niya yung sibuyas at inuli na niya ang bawang. At nung ginisa na nga niya yung mga rekado, isinunod naman na niya yung manok. Nung nagisa na nga niya yung manok ay nilagyan naman niya ng mga pampalasa. Inuna na nga niya yung toyo para lumasa na sa manok. At maya-maya nga lang din ay nilagay na niya yung patatas. Naglagay nga rin pala siya dyan ng isang basong tubig bago niya tinakpan. At nung sa tingin nga niya paluto na, inilagyan naman niya ng Knorr cubes. Isang buo na nga rin pala ang inilagay niya dahil medyo marami-rami din yung manok na yan. Naglagay nga rin pala siya dyan ng asukal at hindi na nga rin pala niya nabidyohan. Bumili nga rin pala siya dyan ng isang sachet na maliit na oyster sauce. At tinalo-halo nga rin pala niya ng konti hanggang sa maluto na. Nung natapos na nga rin pala siya dyan magluto ay naghain na rin siya para makakain na kami. At nung kinabukasan naman ay meron akong nakitang pangilan-ngilan ng mga garapata ng aso. Nagtataka nga rin pala kami kung saan galing yan dahil wala naman kaming alagang aso. Natatakot nga rin pala ako para sa mga anak ko baka pumasok sa mga tenga nila. O siya, hanggang dito na nga lang muna ulit ang ating video mga mi. Salamat sa panonood. Bye-bye! Pagkatapos nga ng maraming labahin, tambak na tupi naman ang aking haharapin. Ito nga yung hinarap ko ng mga araw na gumaling na ako. Ang sarap nga lang pala magbihis ng magbihis lalo kung marami tayong damit. Pero ang kapalit naman nun ay tambak na labahin at nag-aantay na tupiin. Inilipat ko nga pala yung tupiin ko dyan para maayos naman ako makapagtupi. Habang busy nga rin pala ako nagtutupi dito, yung mga alaga ko naman ay nandun sa mister ko. Inilabas nga muna niya yung mga anak niya para makapaglaro naman sa labas. Ang favorite ko nga rin palang gawain sa bahay ay ang magtupi at ang maglaba. Kahit nga nung dalaga pa ako, kapag nakikita kong naglalabas si mama at alam kong maraming tupi, ay ako nang gumagawa. Hindi ko alam kung ako lang ba nawawala yung stress ko or nakakalimutan ko kapag nagtutupi ako. Mas nakakapag-isip kasi ako ng maayos kapag nagtutupi ako. Ang tipong naiisip ko yung mga gagawin ko sa mga susunod na araw or kung ano pa yung mga plano natin sa buhay. Dito nga ay nakakalahati na ako ng tupiin pero pinagsama-sama ko muna yung mga damit namin. Pinaghihiwalay-hiwalay ko na nga lang yan kapag kailalagay ko na sa mga damitan namin. Sa mga panahon na nga rin pala yan, nakakapag-isip na ako mag-apply or magtrabaho. Sobrang mamahal na nga rin kasi ng mga bilihin ngayon kahit sa mga pangangailangan ng mga bata. Struggle nga kasi sa ating mga nanay na ang hirap-hirap mag-budget pero kulang pa rin. Yung tipong kapag nagka-emergency ay wala ka talagang madudukot. Kasi sa pagkain pa lang at mga bayaring bills ay kulang na kulang pa. Kaya ang goal ko this year ay makapagtrabaho at magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Ang dami ko na naman nga palang chika, balik na nga pala tayo sa video. Habang busy nga rin pala ako nagtutupi dito ay dumating ang aking mother. Nagpapatulong nga kasi siya sa pagpindot ng kanyang cellphone. Akala nga rin pala niya wala akong ginagawa kaya pumunta siya dito sa bahay. Nagkukwentuhan na nga rin pala kami niyan habang nagtutupi ako. Lobat na nga rin pala yung cellphone niya nung nahawakan ko kaya ayan meron siyang dalang charger. At ang sabi nga niya sa akin kung saan siya pupunta ay makikicharge siya. Sobrang busy nga kasi na itong nanay ko at hindi mo na siya makita sa loob ng bahay.
Fast forward na nga natin, kahapon naman ay nag-attend ako ng meeting. Meeting nga pala to para sa moving up ng mga kinder. Sobrang bilis talaga ng panahon at meron na akong gagraduate na kinder. Pinagmitingan nga rin pala namin dito yung bayarin at yung mga practice na gagawin. Magpa-practice nga sila ng kanta at yung pag-akyat at baba sa stage. Kailangan nga rin daw pala kasama kami every practice para hindi naman daw mahiya yung bata habang nagpa-practice. Kasama nga rin pala kaming aakyat at bababa sa stage. Ang pinagmitingan nga pala ng araw ng kanilang moving up ay April 15. Miniting nga rin pala dito kung saan ang venue ng kanilang moving up at kung ano-ano ang mga babayaran namin. Hindi ko nga rin pala alam kung makakasama makapag-moving up ang aming kuya. Hanggang ngayon nga kasing 5 years old na siya ay wala pa siyang birth certificate. Noong mga panahon kasing naipanganak ko siya ay hindi na asikaso. Wala rin kasing mag-aasikaso at nasa loob ako ng ospital. Sa ospital nga rin pala kasi ako nanganak dahil nasiis ako. Balik na nga pala tayo sa ating video. Dito nga pala si Sir ang nagpaliwanag ng aming meeting. At ayan nga nabanggit ko kanina na napag-meetingan namin kung saan, kailan at anong oras ang kanilang moving up. Dito nga nabanggit ni Sir na isang student at isang guardian lang ang pwedeng pumunta. Kailangan nga rin pala ang bawat president ng bawat classroom. Kaya nung matapos yung meeting namin dito ay mga naiwan yung mga president ng bawat classroom. Dito nga pinapaliwanag ni Sir yung mga dapat naming bayaran. Nabanggit nga rin pala niya dito ay ito hindi sa pilitan. Baka sabihin nyo, yung partida yun meron silang sa pilitang litrato. Hindi po, yung gusto lang. Yung ayaw po, ang mag-uusap po dito ay yung pong officer po ng grade 6 at saka po yung sa kindergarten. Kung tayo po ay Maya-maya nga lang din, nagtanong na si Sir kung mga wala ng tanong ang mga bawat parents. At nung wala na nga silang tanong ay nag-decide na kaming umuwi. O siya mga mi, hanggang dito na nga lang muna ang ating video. Pa-like, share, and pa-follow na ating page mga mi. Salamat sa panonood. Bye-bye!